Huli yung aksyon. Parang inuna muna niya yung kalisa bago yung kabayo. Binatikos ng mga transport group ang huli na umanong hakbang ng gobyerno para tugunan ang kanilang problema, partikular sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa piston, uunahin muna nilang magwelga o magpatupad ng tigil pasada bago makipag-usap sa pamahalaan, partikular sa Pangulo. Matagal na umanong sinasabi na pag-aaralan ang hinggil sa hinaing ng transport sector pero walang nangyari. Dahil kung magpapatawag siya para buhusan yung init at galit ng mga driver at mga operator, baka tapusin muna naming welga bago kami makipag-usap. Bingi umano ang pamahalaan sa hinaing ng mahihirap. Isang panibagong tigil pasada ang gagawin ng mga transport sector sa darating na Huwebes at Biyernes, March 26 hanggang 27. Lalahok dito ang mga tsuper mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tayo ay nananawagan hindi lamang sa mga public transport, kundi tayo ay nananawagan sa iba't ibang muda ng transportasyon, sa trucks, sa mga bus, mga UB na kailangan natin magkaisa. Hindi usapin na yung iba ay nag-corporation, yung iba ay nagkooperatiba. Ang usapin dito ay magkaisa po tayo, labanan natin itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pangunahing layo ng kanilang pagkilos na may parating sa pamahalaan ang 6 nilang kahilingan. Kabilang na ang pagtanggal sa VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo. Ipawalang bisa ang Oil Deregulation Law at magpatupad ng price control sa petrolyo. Ibalik sa 55 pesos ang presyo ng krudo. Bakit nga ba 55 pesos? Ito po yung last price bago po nagkaroon ng US aggression. Yung ibig sabihin niyan, bago ng gera ang US ay 55 po yung presyo ng bawat litro. Isa bansa ang industriya ng langis at agad na bumili ang gobyerno ng krudo at ibenta sa mas murang halaga. Ipatupad ang mga binawing dagdag pasahe at itigil ang agresyon ng Amerika sa digmaan. Tiniyak naman ng Malacanang na sa oras na makita ng Pangulo na kailangan na talaga ang dagdag pasahe ay agad itong ipatutupad. Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Sino unang binigyan ng ayuda ng Pangulo? Hindi po ba ang transportation sector? Financial assistance, fuel subsidy, at susunod nga po ay maaaring pagbaba or pagbawas, pagsuspend ng excise tax. Samantala, binigyang diin din ng transport groups na kulang ang ibibigay na 5,000 pisong ayuda ng pamahalaan sa apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Sa ilang araw nang umiiral ang mataas na presyo ng gasolina at krudo, kulang ang nasabing halaga. Hindi naman umano lahat ay makatatanggap ng ayuda. Sa kwenta namin, umaabot na ng halos 220 pesos ang nawawala sa kita ng ating mga delivery riders at motorcycle taxi riders sa loob ng isang araw. Kung kukwentahin ito, hindi yung 5,000 ayuda na inaabot at ino-offer ng DSWD ay wala pang 21 days na katumbas para lang mabawi yung nawalang kita. Ayon sa aming pagtaya, ay halos nadadagdagan ang kanilang pangkrudo, ang gastusin sa krudo ng 6,000 to 8,640. Ang katumbas po nito, yung dating kinikita nilang umabot man ng 1,000 ay halos kalahati na lang o kulang pa sa kalahati ang naiuuwi nila. Dagdag pa ng grupong Piston kung ang 5,000 pesos na ayuda na gustong ipamahagi ng pamahalaan sa mga tsuper ay katumbas lamang ito ng 1.5 araw na pamamasada. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.